Big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Isa ka ba sa napabilang, sa kanilang mga emosyon tinatagil na mahihilan ang karaniwan, kaibigan? Bakit di mo galawan na pangarap mo para di maiwan? Iyang, nasasaktan ka sa mga narating ng iyong kaibigan. Maliwanag na ang taglay mo'y inggit. Sumabay ka nang hindi ka nag-iinggit. Kesa manira ay bumikit ka kapag inggit. Habang buhay ka na lang ba na inggit. Pagkaila sa'yo ang mga katagang inggit. Sila sa tabi-tabi, mga dalawa na pwede at naitaki. Sa personal para pang magkaibigan kami, pero salita suportahan eh wala silang pakay. Kaya ba't ako susuporta? Kung wala ka na magkwenta, dapat nga ay purahin kita sa social media. Pero di ko ginawa para mas makita mo kung paano ang mga gawa ko ay kumenta dito sa pilitan. Pero choice ko na makibulat ka. Oo, ikaw na nakatanaw at kapag sa baho, pigilan sigaw. Sumagulat na aking mga plano at nakita mo na malakas. Ingit mo sa akin ay patago lumalabas. Walang silbi, respeto mo na pwede kahit napag sigawan mo na abot-abot natin siya kataas. Sa loob na palabas, mapakikit sa may meron patako. Pero magaling to lumaro kasi kaya kong matay mali siya. Teka, narinig mo ba kapag mali siya? Baka panubuhay lamang na kanta ay magkakabali-bali siya. Kapag naramdaman niya na dinis siya, malaman na magkaroon siya ng amnesia. Isa ka ba sa napabilang, sa kabilang mga emosyon tinatagil na mahihilan pang karaniwan, kaibigan? Bakit di mo galawan ang pangarap mo para di maiwan? Iyang, nasasaktan ka sa mga narating ng iyong kaibigan. Maliwanag na ang taglay mo'y inggit. Sumabay ka nang hindi ka nag-iinggit. Kesa manira ay pumikit ka kapag inggit. Habang buhay ka na lang ba na inggit. Pagkaila sa'yo ang mga katagang inggit. Kami na nila mga naglisaw at piran parang isaw. Tunay daw sila, talaga kasi like and share sa obra mo'y di daw. Sukatan ng putang samahan. Bakit pre, ano ka ba, banban mo? Sadyang di mo malunok, bugok na kakilala mo'y may hawak na hagdan. Kung sino pa yung mga di kakilala, sila pa yung totoo na humihila. Ganun ang dapat balikan ng pakisama. Sa inggit ako kilala to pakisama. Sa mga panaginip nyo, mga plastic todo sa patian. Pero sa suporta, ikay pagkakaitan. Lidig makapongrat sa oras ng anihan. Kaya sa hapagkailan, piliin nyo mabuting pakikiharapan. Kasi mga peke yan. Kasi sa tumumiro lalo na sa likuran. Pasensya na masakit, ako magsalita at parang medyo mapait. Pero ito ako mabuti sa mga mabuti. Real talk, mabait ako sa mabait. Isa ka ba sa napabilang, sa kanilang mga emosyon tinatagil na mahihilan pang karaniwan, kaibigan? Bakit di mo galawan ang pangarap mo para di maiwan? Iyang, nasasaktan ka sa mga narating ng iyong kaibigan. Maliwanag na ang taglay mo'y inggit. Sumabay ka nang hindi ka nag-iinggit. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello po, good evening, good afternoon sa inyong lahat, no? Blessed Friday to all. Let's, kumbaga, magpakasaya lang tayo kasi umabot tayo, no? Palakpakan natin, no, yung mga taong umabot ng araw ng Friday, no? Umabot ka ng araw ng Friday na masaya, kompleto ang iyong pamilya, kompleto ang mga parte ng iyong katawan, dapat ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Okay? Dahil nakakapanood ka ng live natin ngayon, dapat ipagpasalamat mo yan sa Panginoon kasi maraming taong hindi umabot ng Biyernes, di ba? Yung mga kaibigan natin, yung mga kababayan natin sa Israel, hindi sila umabot ng Biyernes, di ba? Kumbaga wala na, hindi na nila napapanood ngayon to kasi may nangyari na sa kanila. Tinamaan sila ng bomba, nadali sila ng gera, di ba? Yan yung mga sinasabi ko, no? Kaya kailangan marami tayong pagpasalamat ngayon. Kaya nga sabi natin, ang episode natin ngayon ay nahuli S, no? Thanks God, it's Friday. Umabot ka sa araw ng Biyernes. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, review and unbox tayo ng ating ka-airsoft. Shoutout po, Caloocan City Hall, no? Shoutout po sa mga councilor ng Caloocan. Ang Caloocan dyan malapit sa ang City Hall. Kasi ang Caloocan, dalawang City Hall niyan, no? Isa dito sa Bagong Silang part
at saka dito sa Monumento Park, no? Okay, shoutout. Hindi ko alam kung saan doon yung ka-airshop natin ngayon, no, na si Sir Glenn, no? Shoutout Caloocan City Hall, Treasury Department, ayan, shoutout sa mga councilor na Caloocan City Hall, watching po sila today, no? Okay, hello po to our, napapanood po tayo sa ating 10 different pages at saka ng ating 1 million subscriber. Total of 1 million subscriber para sa ating 10 different pages. Okay? Okay, ngayon mga ka-airsoft, no, review and unbox tayo, no? Hanggang sa YouTube channel, napapanood tayo, Review and unbox tayo, the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay, unit to ng ating ka-airsoft na si Sir Glenn. I don't know kung ano siya sa Caloocan, no? Basta ang iniwan niya mensahe, paki-shoutout Big Man, no? Yung mga councilor natin dyan sa Caloocan, then sa Treasury Department ng Caloocan City. Okay? The Everyman's Dream, The Shadow 2. Okay, what good and special about this? Nakita nyo naman, dalawa yung magazine, di ba? Ito yung magazine na Green Gas, yung ordinary magazine niya, no? So yung ating ka-airsoft is nagpa-add ng magazine ng malupit, CO2. Okay, no? Alam niyo naman na ang CC Shadow 2, capable siya ng 12 kg, ng 14 kg at saka ng CO2. Yung CO2, ito yun, mga ka-airsoft. Yan. Napakaganda, di ba? Ay, sorry. Nalaglag. Ito yung CO2 cartridge, no? Yan. Malalaman ninyo ang pros and cons ng bawat unit. Malalaman ninyo ang positive side or negative side ng bawat unit sa ating mga ginagawang vlog. Okay? Lucas Paint Tools, Allen wrench, dyan sa pangkalas dito. No, okay, ngayon yan ba? Yan ba yung papasok dito? Tingnan natin, no. Tama. Okay, yun, okay, no. Kasi pag binili niyo to, meron talagang jumbo na Allen tools, Allen wrench, no? Pangkalas doon sa ilalim para pag inilagay nyo to swak na swak, mahihigpitan ninyo. Okay, yan yung ide-demonstrate ko sa inyo in just a while, no? Aralin muna natin, bakit ba Everyman's Dream to? Akin na yung naka-fixed barrel. Ito kasing unit na to, okay mga ka-airsoft, no? Sadyang napakatikas, napakaganda nitong unit na to. Okay? In terms of weight, napakasarap ng weight niya. No, kung titignan nyo lang, it is because full metal siya mula ulo hanggang paa. Okay? Wala kayong makikitang nonsense dito sa unit na to. Everyman's dream nga to. Kumbaga, kung merong dream house, merong dream car, ito, dream airsoft. Okay? The Everyman's Dream, The Shadow 2. Bakit? Mula ulo hanggang paa, full metal. Hindi lang siya basta metal. Okay? Magandang klase ng metal. Perfect ang pagkakagawa, yung shape niya, fully licensed, no? Fully licensed. When I say fully licensed, pinayagan siya nung maker ng original na CC Shadow na gumawa ng replica sa airsoft. Okay? Same as live, yung weight niya, napakabigat nitong unit na to, yet at the same time, balance siya. Okay? Hindi katulad ng ibang unit na ang weight nasa unahan. Yung iba naman na nasa likod. Hindi, ito balance. Yan, ayan, balance kung mapapansin ninyo. Balance ang weight niya. Ngayon, ang CC Shadow, kung makikita nyo, normally ginagamit to sa competition, no, ng mga nagpa-practical shooting. Why? Kasi accuracy-wise, nandito lahat talaga sa unit na to. Okay? Itong unit na to, ito yung unit na matibay, no? Kasi, biruin mo, CO2, capable siya. Matibay. At saka ito yung unit na malupit talaga. Bakit malupit? Dahil sa pagiging accuracy niya. Plus, may mga upgrade pa na pwedeng i-upgrade dito. Ano ba yung mga upgrade na pwedeng i-upgrade dyan? Meron ka bang manual nito? Bigyan mo nga ako para may ipakita ko. Tayo, in-upgrade natin to ng, ayan, no? Tingnan nyo. Naka-fixed outer barrel. Ayan.
twisted dyan, mga ka-airsoft. Fixed outer bull barrel. Ayan. Yan yung upgrade na ginawa natin dyan. No? Kita nyo yan, di ba? Yan. Okay. Well, the ordinary, the stock is just like this. Ayan. Plain and simple barrel lang. Okay. Pero yung sa atin, twisted bull barrel, stainless steel. Okay. Yan. Depende naman. Depende sa request, depende sa gusto nyo, no? Hindi naman kasi lahat afford yung upgraded, no? Yung iba, okay lang yung stock. Pero if you are planning na carry rin yung pag-airsoft, I do suggest wag yung panghinayangan yung upgrade, no? Kasi dun sa upgrade, dun yung mamimit, no? Yung kumbaga, dun yung mamimit yung talagang expectations nyo, no? Talagang kayang-kaya. Look at the upgrade, papakita ko na rin, no? Ayan. Ito yung mga pwedeng upgrade sa mga shadow. Look at that, Look at the grip, di ba? Ayan. Meron din nabibili na scope mount. Ayan, yung color blue. Ayan, no? Ayan. Then, makikita ninyo, ayan, no? Meron din pwedeng lagay na scope sa kanya sa ibabaw. Ayan, di ba? Ayan, ito masyadong dark ang pagkakablo nito, no? Masyadong dark ang pagkakablo niya compared to this one, the light form, no? Yan. Hindi sa angle ng camera yan or sa lighting, ha. Talagang dark version to, no? Okay din, ito red version kung sakaling gusto niyo i-upgrade. Look at the trigger nito. Ito. Tingnan yung trigger, di ba? Ganda, di ba? Yan yung mga yan, katulad dito, Ito naman orange. Yan, ganda, di ba? Yan. Pwede niyo i-upgrade ng ganyan, no? In terms of looks, di ba? Mga aesthetic, mga pampaganda, yan, pwedeng ganun yan, no? Okay, pero ito, all stock, no? Request natin kay Airsoft, magsisimula lang daw muna siya sa all stock. Then, later on, magpapa-fix outer barrel siya, then magpapa-upgrade siya ng half-up rubber hanggang ma-meet yung mga dapat ma-meet dito sa unit na to. Okay? Yan, ngayon, isa pang kaya effective to, may nagtatanong kasi, sinasabi ko kasi sa mga vlog ko, no, na kung naghahanap ka ng power, tapos malakas na recoil, huwag ka magsha-shadow, no? Kasi si shadow, kung mapapansin niyo, napakaliit lang ng slide niya. Ito lang part na yan, no? Ayan, no? Di ba? Ayan lang, napakaliit lang, di ba? Yan lang. Hindi siya buong slide. Hindi katulad ng mga 2011. Ang lalaki ng mga slide niya. Ang lalaki ng mga ampas. Kaya, feel mo pag nagre-recoil, no? Ngayon sa shadow, may purpose kasi to kung bakit pinalit yung slide na ganyan. To have a less recoil, no? But at the same time, can perform like other pistols, di ba? Like perform his task, no? Its task, no? Kumbaga, kaya niyang gawin yung trabaho niya kahit maliit lang yung slide niya. Hindi ganun kalaki. Kaya yung impact, hindi ganun kalakas yung impact ng recoil. Pero yung impact ng firepower, nandun. Okay? Yan yung unit na Everyman's Dream, the Shadow 2. Sir Glenn, kayo na ba na mag-alis ng sticker? Bahala ka na, no? Basta yung unit, napakaganda, napakalupit. CNC grip. Ano yun? Okay. CNC yung grip, nakita nyo? No nonsense to, no? Hindi siya budget mail. Hindi siya nabibili sa Divisoria, hindi siya nabibili sa Binondo, hindi rin siya nabibili sa Recto. Itong unit na to, no? Wala kang mabibili nito sa Recto, sa Divisoria, sa Quiapo, sa Binondo, okay, no? Sa bangketa, wala nito. Okay? Mabibili mo lang to sa mga legit na airsoft shop tulad ng inyong likod, Pigman. Okay? Ngayon, itong unit na to, pwede siya sa 12 kg, 14 kg, at saka CO2. Okay? Tayo yung unang nag-launch nun na natuklasan natin na pwede yun. Okay? Walang ibang shop na nag-declare na pwede yun, no? Actually, mali-mali yung dinideclare ng iba. Pero sa atin, dinideclare natin kung ano lang yung sa tingin natin tama. 12 kg, 14 kg, tsaka CO2 pwede yan. Okay? So, this is the 12 kg magazine. 12 kg magazine, maximum of ilan? 27 rounds, no? And this is the CO2 magazine. Yan. Same as the green gas magazine, 27 rounds. Pero, ang ilalagay mo, hindi green gas, CO2 with the cartridge, no? One cartridge is equivalent to 50 rounds.
Ibig sabihin, 50 shots. Okay? Madami-dami rin pala. Okay, no? 50 rounds, 50 shots. Normally, ang gumagamit ng CO2 is air gun. It just happened na dahil nga perfect yung unit na to at saka at the same time, dinesign talaga siya para pwede kang gumamit nito. Pag mga John Wick, wag na kayo mag-attempt na gumamit ng 14 kg or CO2 kasi masisira lang talaga siya. Okay? Ngayon dito, this is the magazine. Start na po tayo. Lagyan po natin ng, syempre, hindi mawawala ang ating silicone oil. Palagyan ng balat ulok. Wala na. Isalit mo nga doon, ha. Lalagyan lang to mga ka-airsoft, ha. Hindi ganito yung bala talaga nito. Kasi itong bote na to is bote to ng China. Baka sitahin nyo ako, sabihin nyo, oh, big man, ba't gumagamit ka na ng China BBs? Lalagyan lang, ginamit ko rito, no. Galing to sa isang customer na iwan dito. Hindi na binalikan, so ginamit ko na lang. Normally kasi, di ba, ang ginagamit natin na mga lalagyan, pati BBs is tulad dito. Ayan. Yan. Bumili kayo ng mga bote na ganito, dito nyo ilagay yung BBs nyo para hindi takaw-tapon, di ba? Halimbawa, natumba. O, hindi tatapon, di ba? Hindi katulad ng mga other container, pwedeng matapon. Okay, so this is the magazine. Unahin natin i-test fire yung green gas, no? Press the valve, then spray. O, yan. Yan. Dito, sa valve, okay? Press, then spray. Then sa inlet valve. Okay. Ngayon sa unit, kasa natin, number 1, ilak. Then, ini-sprayan doon sa nozzle. Ayan, o, yan, yung nozzle. Sa ibabaw lang, ha? O, yun. Okay, huwag tipirin. Release, then rest. Okay. Huwag mo titipirin kasi pag tinipid mo, titipirin ka rin ng unit mo. Okay, shout out Sir Russell, no? Sir Russell of Caloocan City Hall. Ito na po yung unit mo. Dinedemo yung test fire na ni Big Man. Na inyong likod, Big Man. Okay, ngayon, pwede siya sa 12, pwede rin siya sa 14. Tanong, Big Man, nilagyan ko ng 12. Pwede ko rin ba lagyan ng 14? Yes, pwede naman maghalo yan, no? Okay, okay lang maghalo yan. Especially kung yung unit mo capable nga ng lahat ng klase ng gas. Okay? Ngayon, upside down, sakto, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, 10 ay, sorry, sumobra pala ako, no? Dapat hindi nga pala 10 seconds, no? Okay, bibigyan ko kayo ng, para malaman ninyo yung difference, no? I-chrono natin siya ng, dali, lamig ng magazine ko eh. Paano ko makukuha yung eksaktong result nito? Malamig siya, no? Okay, i-chrono natin siya using 0.20 grams sa 14 kg para malaman natin kung ano yung lakas na sa 14 kg, no? Okay, lagyan muna natin ng bala na 12. Ayan, ha. Nilagyan natin ng 0.20 grams na BBs, no? Okay? Then, ngayon, lagyan natin ng, random na kasi itong isumba kong BBs, eh. May 0.25, may 0.28, no? Kumbaga, halo-halo. Okay, ayan. So, hindi na natin gano'ng pupunuin. Maximum of 27 rounds. Ngayon, tignan natin kung ilan yung chrono niya using 12 kg sa 0.20 grams, no? Okay, pasok. Malakas. So, ready to fire. Chrono test muna tayo para makita nyo. Aso na yung remote ko. Isa ka ba sa kabilang? Okay. Ano yan? Okay, chrono test muna tayo mga ka-airsoft, ha. Para maipakita ko sa inyo, no. Okay, first fire, single fire, no? Single fire lang kasi to. First. Lakas, ha? 408, 14 kg using 0.20 grams of BBs. 408. Second fire. Ayaw.
410 using 0.20 grams of BBs. Okay, 410. Okay, 14 kg ang load nito, Okay, wala na. Okay. Firing na. Firing. Lucas, firing. Biruin nyo 408, 410 using 0.20 grams sa 14 kg. Not bad, di ba? Malakas na. Although may mas malakas pa talaga, Desert Eagle, Lord of All Pistol, di ba? Godfather. Talaga may mas malalakas pa. Pero ito kasi, gagawin niya yung trabaho niya. Practical shooting, accuracy, ibibigay niya sa'yo. Okay? Firing. Lucas. Yun. O yan. Open bolt kasi wala ng bala. No, next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay. Nakita niyo yan, 14 kg sa 0.20 grams. Pasingawin, Okay, ngayon, tabi mo na tulog, baka magkandagas-gas. Ngayon, dako tayo rito sa main event, no? Request ng ating kay Airsoft, gusto niya ng CO2, low-loadan ng CO2. Ngayon, tignan natin kung ano yung result ng CC Shadow 2 na merong CO2. Okay? So, ayan yung magazine niya na pang CO2, ganyan itsura niyan. Ayan, yung ilalim niya ganyan, no? So, kakalagin mo yan ng Allen. Yun. Ikot-ikot lang. Ayun, okay. Ayan, naalis na yung takip. Ayan na, bukas na. Ngayon, insert mo na to, pasok mo na. Parang palobat na to, Chrono natin. Okay, insert mo na, then pasok mo ulit yung takip. Make sure lang, mga ka-airsoft, na sasakto yung thread mo, na hindi, naglolo ko yung battery, Yeah. Make sure lang na hindi malulose thread, nasakto yung yung takip mo, no? Kumbaga, pag mahigpit, itigil mo, ibig sabihin hindi sumakto yung mga thread. Kailangan sakto lang, ayan. Okay, kailangan yan, soft lang, ayan na. Okay na? Ngayon, masikip na, sisikipan pa natin para madiin na yung mismong CO2 cartridge, Maririnig niya yung sisingaw. Ayun, Okay, ayun, nawala na. Okay, nasaktong higpit lang din. Put back the, ibalik nyo yung base pad, no? Para protektado pa rin yung magazine nyo, just in case na malaglag, okay? Ngayon, lagyan ulit natin ng 0.20 grams, syempre. Okay, lagyan muna natin ng 0.20 grams. Unahin natin yung 0.20 grams. Okay, then, lagyan na natin ng bala para sa pag-fire. So, yan, mga ka-airsoft, kaya ako kinakalog, baka magugulat kayo, ba't kinakalog ni Bigman? Para yung bala umalign, para, hindi siya basag-basag yung forma niya, no? Hindi bungi-bungi. Okay? Yan, ngayon, okay na? Ready to fire. Chrono muna tayo ulit, no? 0.20 grams sa CO2. Tingnan natin yung difference. Kanina, nakita nyo naman, 408, 410, using 14 kg. Tignan natin sa CO2, no? Pasok. Kasa. Ready to fire. Bukas ba? Okay. Firing tayo, firing, Wala. Lakas! Dali. Look. Sumasangga. Pengi nga ako ng basahan. Nabubutas, Basahan. Para, ayan. Lagay mo rito. Yan. Okay. Okay, firing. Ang lakas, grabe. Walang makuha result, lobat. Oo. Bigyan mo na lang ako muna ng battery. Anyway,
pagpasensyaan nyo na, no, naglolo ko yung Corona natin. Medyo matagal na kasi natin ginagamit. Pero kung makikita nyo, ibang-iba yung recoil niya. Lobat kasi yung Corona namin, naglolo ko na, no? Sa, ayun, nakita lang natin yun sa green gas na 14 kg, no? Malalaman natin yan. Kaya lang, magpapabili muna kami ng battery. Okay, sayang, no? Gusto ko sana maipakita yung chrono test, kaya lang, there's no way, kailangan bibili pang battery. Okay, Lucas, firing muna. Pero makikita nyo, iba yung tunog kanina, no? Solid na solid. Firing ka muna. Firing mo. CO2 yan, ha? CO2. Okay, firing. Oh, lakas, no? Iba kanina, di ba? Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Okay, next thing to do, release the magazine. Oh, meron pa isa. Load tayo. Para makita natin, no? Ma-feel din natin. Ngayon, CO2 kasi ito, masarap, eh. Siyempre, pag naka-CO2, iba nga ang lakas, eh. Diba? Pasok, pasa, ready to fire. Firing! Firing! Open bolt dahil wala ng bala. Meron pa isa. Firing. Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yung nangyayari kanina, normal yon sa isang sisay, no? Si sisay kasi, nagwa-warning siya pag isa na lang yung bala niya. I-open slide na niya. Parang warning ngayon doon sa user na isa na lang. Hindi katulad ng iba na mag-open bolt siya pag wala ng bala, no? Si Sisay, may feature siya na pag isa na lang yung bala niya, i-open slide na talaga niya. Para warning yun doon sa user kasi nga, yung Sisay is pang competition. Hindi naman talaga daily firearms ang mga Sisay, di ba? Kasi for competition, kasi mahal to sa mundo na talaga ng tunay na baril. Nagkakahalaga to ng 130 yata to 140 sa tunay, sa tunay yan. Yun ang halaga niyan, no? Kaya talaga expected mo na talaga maganda compare sa mga lower unit, no? Kasi ang baril hindi basta baril yan, no? May caliber 45, may 9mm, meron, 'di ba? May caliber 40, mga ganon. Ngayon, depende yan sa paggagamitan mo, okay? Yung sisay, kung talagang elite ka, talagang maselan ka, magsisay ka, talagang hindi ka niya bibitinin, talagang bibigay niya sa'yo lahat talaga ng pwede, no? Ngayon, isang katangian na talagang hindi mawawala kay Sisay, mayabang ang dating. Talagang mayabang, malupit ang dating ng mga naka-Sisay Shadow. Ako lang napapawawa ko, halimbawa sa isang game, meron ako nakita naka-Sisay. Wow, talagang mapapawaw ka kasi bihirang-bihira talaga nagkakaroon nito, no? Ang nakaka-afford nito. Tsaka bihirang-bihira yung gumagamit nito, no? Talagang gumagamit nito yung mga masyadong meticuloso, sabihin nga natin, no? Yung talagang naghahanap ng napakamalulupit, no? Papaship kasi natin to, dapat walang nakalagay na CO2, no? Ngayon, syempre, paubos na natin kay Lucas, di ba? Nakailang fire na tayo kanina. Approximately, yung una kong pinakawalan, 5. Tapos yung sinunod kong i-load, 20, 24 yata yun. Sabihin mo na naka 30 rounds na tayo. Ngayon, ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. So, pang 52, dapat to mauubos na. Okay, firing. Basta, Lucas, firing. Ako muna. Lagyan ulit natin bala. Punuin na natin. Ano yun lang natin. Dinagdagan ko yung silicone oil natin mga ka-airsoft kasi syempre medyo maganit pa siya. Pero yun. Okay, firing, Lucas. Mukhang sosobra tayo sa sa 52. Ay, sa 50.
Ayan, okay, no? O, nakailan na tayo, di ba? 22 kanina, nag-fire ako ng 58. O, umubos tayo ng 58 rounds. Tignan natin, dagdagan pa natin ulit, ha? Iba talaga pag original yung gas, eh, no? Kasi may mga fake na gas, mga airsoft, no? Konti lang yun na ipapire, based sa feedback ng mga gumagamit. Pero pag yung orig talaga yung gas, marami siyang maipapire, eh. Okay, 58 kanina yata. Ano, tama? 58. Approximately 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 again. So, 58. Let's see kung mauubos na to, ha. Pasok ka sa firing. Oh. Open bolt, wala nang bala. So, 58 kanina plus 22. Ba, ang dami, ha. 58 plus 22. So, 67. 80 rounds. Umabot na ng 80 rounds. Tingnan natin. Meron pang hangin. Tingnan natin kung ilan pang kaya niyang iputok, no, yung isang cartridge. Actually, talagang wala kasi akong idea, no, kung ilan talagang kayang iputok ng isang cartridge, kaya sinunod-sunod natin, no. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. So, pag naubos na to, 80, so 101. Okay, pasok. Kasa, Lucas, firing. Bibilang ko na. Sige. Firing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun na. Ramdam na. Sabihin mo 10 na lang. So, nasa 80 tayo kanina. 90 rounds. Okay? Approximately, isang CO2 cartridge is 90 rounds. Pasingawin natin. Ayan, wala na, oh. 90 rounds, hindi na nga niya naubos, oh. 90 rounds approximately ang isang CO2 cartridge. Hindi ka na rin lugi, no? Biruin mo, naka 90 rounds ka sa isang CO2, tapos ang lakas pa, di ba? Hindi ka na lugi talaga pag gano'n, no? Okay, unit ni Sir Glenn of Caloocan City Hall. Ito po yung unit niya, Sir Glenn, for packing na din, for shipping na. Okay? Ayan, confirm, 90 rounds ang isang inaabot ng isang CO2 cartridge. Then, ito yung green gas magazine mo. Okay, yeah. Ito pang green gas, ito pang CO2. Okay. Ngayon, ganun pa rin, syempre, bago natin itabi, bago natin ipa-ship, alisin muna natin yung iniload natin na CO2. Ayan, oh. Paano ba alisin? Ganun ulit. Kaya, importante itong allen na to, huwag niyong iwawala to kasi pag nawala to, wala na kayong pambaklas. Bibili kayo ng bagong allen, no? Ayan, no? Ito yung CO2 niya, so wala na laman, ayun, no? Butas na. Ayun, no? Okay. Pag yan, wala na laman, tapon na yan, no? Hindi yan nare-refill, okay? Huwag nyo i-attempt i-refill kasi baka ma-aksidente, ma-aksidente kayo, mas malaking gastos pa ang kapalit nun, okay? Yan mga ka-airsoft, itong unit na to, for shipping na, going to Caloocan City Hall, dun sa sa Caloocan sa monumento, okay? The CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay? Mga ka-airsoft, maraming salamat. Shoutout ko muna lahat. Boss, sadya bang walang kasama magazine pag CO2 unit ko na CC? Yes, wala talaga. Ang CO2 magazine is sold separate, no? Katulad nito, ang kasama Green Gas Magazine, ngayon nagpadagdag siya ng CO2 magazine, okay? Okay, sir. Ano po ang mga airsoft na pang-budget meal? Mag-PM ka, malalaman mo kung ano yung mga airsoft na pang-budget meal na tinatanong mo, okay? Paano makabili po dito? Paano ba makakabili? Paano ba nakakabili sa Jollibee? Paano nakakabili sa McDonald's? Pag bibili ka sa Jollibee, sisigaw ka lang ba dun sa guard? Hindi, di ba? Papasok ka sa Jollibee, mag-o-order ka sa cashier. Ganun din pagbili ng airsoft. Paano ka bibili ng airsoft? Kakausapin mo kami, it's either tatawag ka or mag-PPM ka, okay? Shout out, Paul John Lacui, no?
Shout out Boss Bigman, sabi niya. Okay, okay po sir. Salamat po. PM po ako, sabi ni Lawrence, Florida. Yan, tama yan. Mag-PM ka para masagot ng maayos ang iyong mga inquiry. Okay? Tapos, yung mga nagtatanong ng how much, deadma lang natin, ha, deadma. Okay, pangarap ko yan, tsaka Desert Eagle, Sir Bresit Malyari, okay. Nandito na naman to si Sir Bresit, no? Magkita tayo, boss. May mga line up tayo. Pakita ko na rin. Samantalahin ko na. Okay, no? Okay. May line up tayo rito. Yung iba siguro check ko na rin mamaya. Pero for now, ang line up natin is okay, mga kaerso, pakita ko lang sa inyo, no? Ayan, meron tayong for repair dito. I don't know yung problema nito, no? Okay, then yan, ito sa 4-fix barrel, no? Okay, 4-fix barrel to. Ito rin, 4-fix barrel. Dali. Okay, 4-fix barrel. Ayan, dalawa. Okay, then ito, ano to? John Leonard hindi ko alam to, Ano ay problema nito? Okay. Ito yung may problema rito sa trigger, no? Okay, ito Lito Perez of Tarlac. Leak to. Siguro check ko mamaya. Okay, para hindi ganong matambakan yung ating gunsmith. Okay, Omar Santos, Bukawi. Leak din to. I think recoil spring. Recoil spring to. The recoil spring ang problema, no? Then, hammer set. I think. Para sa dalawang Glock 18. Yan. Okay. Then, ano pa ba? Ito. Okay. M4 rifle plus. Ito, meron tayo rito King Arms na Kimod rifle. Lukas ko yung mga muna to. Meron tayo rito King Arms na Kimod rifle. Actually, ginawa na to ng aming friend, no? Na si Sir Chris. Kaya lang, after ilang buwan, bumigay, ulit-ulit yung nangyayari, no? Medyo nahihiya na rin ako rin sa client. Okay, kailangan to magawa na ng maayos, no? Umulit-ulit yung nangyari, Umulit-ulit, Anong ulit? Yung, nasa na bat stock nito? Ayun, nandun, nakapako. Okay, na umulit-ulit. King Arms to na Kimod. Kimod, ayan, Kimod, okay. Ayan, parang dumudulas yung gear, no? Okay, yan ang mga lineup natin for repair, no? Sana, ayun, walang ulan sa Monday at sana walang welga, okay? Para naiinip na kasi yung ating mga ka-airsoft, no? Regarding dun sa kanilang mga unit, no? Okay, tapos, ayun lang mga ka-airsoft, no? Pasensya na kayo kasi nasa gun ban period pa rin tayo, no? Medyo limited lang din yung inilalive natin. Medyo lahat talaga hindi natin mai-roll sa live. Pero sa abot ng makakayanan ko ng inyong lingkod, inilalive ko yung ibang mga pwede, no? Especially yung mga nagwo-walk-in. Okay, ito nagagalit yung iba, bakit daw nag-walk-in sila, hindi nila makita sa page yung video. Yung video, i-upload namin after the gun ban. Okay? Sana po maunawaan ninyo, no? Actually, sino ba naman ang ayaw mag-live? No? Actually, live, dagdag trabaho ko yan, no? Makakabenta naman ako kahit walang live, di ba? Kaya lang, gusto ko kasi ma-share sa mga ka-airsoft na, no? Okay, ngayon, may mga nagwo-walk-in dito, hindi ko inilalive. Akala nila naka-live pero naka-video lang yun. Yung video, i-upload ko lahat yun after the gun ban. Bakit hindi ko inilalive? Halimbawa, nag-walk-in ka, inilive kita. Pwede ka ng pagtripan, di ba? Sana maunawaan nyo, no? Lahat ng bagay na ginagawa ko, may dahilan, okay? Si Juan, nag-walk-in, nilive ko. Paano kung merong pulis na gusto kang perahan, gusto kang pagtripan? Pag alis mo rito sa shop, hindi ka pa nakakalayo, hinarang ka, chineckpoint ka, spot check, random check,
nakita meron kang baril, gusto ka lang perahan, huhut-hutang ka, kukumpiskahin yung baril mo. O, di ba? Merong dahilan kung bakit ko yung nalalive. Huwag nyo akong i-bash, no? Huwag kayong magagalit sa akin na peke naman pala to si Bigman eh. Pumunta ako ron, hindi niya iblinag. Huwag nyo akong ganunin, di ba? Kasi lahat ng ginagawa ko, actually hindi ko dapat sabihin to on live, on camera in real time, no? Hindi dapat eh. Kaya lang, napilitan na ako kasi pangatlong beses na merong nagrereklamo sa amin sa Messenger na nasan daw yung live niya. Nasan daw yung live nung unit, ganon, no? Yun nga, may dahilan po kung bakit hindi ko po inila-live. Kung mapapansin niyo mga ka-airsoft, di ba? Dati, sa loob ng isang araw, mga 6 na live na iro-roll ko yan, mga 5 live, di ba? Ngayon, hindi ko inila-live ang bawat customer kasi for your own protection. Come to think of the words that coming out in my mouth, no? Kaya hindi ko inila-live dahil pwede kayong iset up. Pag inilive ko, ibig sabihin, nandito kayo sa shop ngayon. Paano kung abangan kayo dun sa labas? Ako, wala akong problema. Nandito lang ako, di ba? Nandito yung unit. So, walang harm na pwedeng mangyari sa akin. Hindi nila ako pwedeng iset up. Paano ikaw? Di ba? Sana po maintindihan nyo, pangalanan ko kaya. No? Ang mahirap naman. Ayaw ko ng pangalanan na. Pero, ayun po, hindi ko po pinagdamot yung live, no? It's just that gusto ko lang walang mapahamak na ka-airsoft, no? Actually, malaking impact sa akin yun kasi I'm a vlogger. So, dapat lahat ng, yun nga, ng kilos ko, lahat ng pumapasok dito is na i-vlog ko, no? Kaya lang, dahil nga iba ang panahon ngayon, nasa gun ban period tayo ngayon, kaya hindi ko ma-vlog. Sana po maintindihan nyo. Huwag po kayo magagalit. Ngayon, sabi ko naman, yung mga video na yan, lalabas at lalabas din yan. Natatawa na lang ako eh. Lalabas at lalabas din yan. Kasi natatawa ako kasi inaaway nyo kami. No? Lalabas din yung mga video na yan, maybe dahan-dahan or after the gun ban. No? O sige, yan, sige. Nakauwi na kayo, o sige, pwede, mamaya ipapa-priority kong i-edit, no? Ipa-edit ko ng mabilisan, then ilabas ko sa inyo. O yan, sige. I-ano ko, no? Yun lang kasi ang dahilan eh, kasi ayaw kong mapapahamak kayo, no? Ang hirap eh, di ba? Baka bandang ulit, sabihin nyo, kasangkot pa ako eh. O. Halimbawa, sige, nag-walk-in ka. Okay mga ka-airsoft. Ang ating ka-airsoft dito ay si Sir Benjamin. Ayan, pangalanan ko tuloy. Okay, no? Si Sir Benjamin of, San Rafael, Bulacan. Ayan, pangalanan ko na. Edi, sige, nilalive natin. Paano kung merong tiwaling pulis nanonood ng live ko, subscriber ko pala. Uy, pare, ito pantanghalian natin. Di ba? Sabi niya, buddy. Ganyan matawagan nila eh. Buddy, ito, meron tayong pantanghalian. Nandun sa Bigman ngayon. Tara, abangan natin dito tayo sa highway. Patay na tayo. Di ba? Ngayon, paano mangyayari? Sasabihin mo naman sa akin, ito si Bigman, sinet up ako, kakontsaba niya yung mga polis. Anong malay ko dun? Hindi ko naman kakilala yun, di ba? Yan yung dahilan kung bakit ko hindi inilalive. Pangatlong beses na merong nag-message sa amin ng aaway. No? Merong babae, merong bata, yung kanina si Sir Benjamin, na pangalanan ko tuloy, no, nadulas ako eh, nagdire-diretso. Pati location niya, San Rafael, Bulacan, nasabi ko yata. Huwag nyo kami awayin, no? Hindi ko pinagdadamot yung live, no? Siguro talagang gusto. Alam ko naman, nararamdaman ni Sir, kaya rin siya napabiling airsoft kasi gusto niya mailagay siya sa live, di ba? Kumbaga, alam mo yung feeling kasi, di ba? Kasi hindi, alam nyo, yung kagustuhan, yung nagagets ko naman, no? Yung kagustuhan mo na mailagay sa live, hindi pagyayabang eh.
no? Kung sa iba sa tingin nila, nagyayabang ka dahil nagpa-live ka, hindi pagyayabang yun. Ano yun eh, ipinagmamalaki mo, no? Ipinagmamalaki mo, kaya mo gustong ma-live, kasi ipinagmamalaki mo na you are one of our Bigman VIP. You are one of our ka-airsoft. Di ba? Kaya, nagpaparol ka sa live, di ba? Naiintindihan ko yun. Kaya lang, sana intindihin nyo rin ako. Wala akong bagay na gagawin na ikakapahamak nyo. Pag hindi ko inirol ang live, iba yung nararamdaman ko, baka mapahamak kayo. Yan ha. Yun lang, no? Wala akong ibang intensyon or madamot, sinasabi, madamot daw, kaya raw pumunta dahil dapat daw nagpa-shipping na lang. Yan yung mga, grabe naman. Huwag nyo naman kami paratangan ng ganon, no? Medyo nasasaktan din ako. Siyempre, tao lang rin yung mga taga-reply natin, yung mga staff natin, di ba? Tapos, ako, pag nireport nila sa akin na gano'n, medyo nasasaktan din ako. Kaya lang, dinadaan ko na lang sa tawa. Kasi, mga kababayan, nasa gun ban period po tayo ngayon. Oo, sinasabi ko toys and gadgets ang airsoft, pero still, high-end replica siya ng tunay. Okay? Siguro, hindi ka kakasuhan, pero pwede kang perahan, di ba? Hindi ka kakasuhan, pero kumpiskado yung unit mo. Sayang naman, di ba? Excited ka pa nga umuwi, tapos makukumpis ka, gano'n, di ba? Kaya ayaw ko yun. Umiiwas lang po tayo dun sa posibleng mas malaking kapahamakan. Kaya hindi ko iniro-roll yung live, no? Actually, kanina merong dalawa. Hindi ko ni-roll. Ito yung una kong live for the day, no? Kasi nga, delikado di ba? Sana maunawaan nyo ako, mga ka-airsoft. Hindi po tayo madamot. Hindi po tayo, kasi nagbitaw pa ng salita si Sir Benjamin. Video lang, ayaw nyong ipakita. Gusto nga makita ng anak ko. Yun, di ba? Yan ang sabi niya. Sir, no? Hindi sa ayaw namin ipakita, ayaw ko lang mapahamak ka. Okay? Yan, sige, ipapa-priority ko yung pag-e-edit. Then, try naming ipapost ko siguro mamaya or tomorrow, no? Mamaya or tomorrow, no? Kasi, yun nga, delikado, sir, Pero, pagbigyan na natin si boss, no? Pagbigyan na natin, sige. Pwede kong ipapost, ipa-edit ko mamaya din. Kung hindi maipopost mamaya, tomorrow morning, nandyan yan, nakapost yan. Siguradong yan, ha? Okay, may nagsasalita. Ang haba nito, hindi ko mabasa. Malayo. Yung excited ka umuwi, tapos nakamotor ka din, checkpoint ka bigla. At totoo yan, si Sir Lloyd Angeles, totoo yan. Swerte ko naman, di ako na-tsempuhan nung gun ban checkpoint 2 weeks ago. Ayan si Sir Lloyd Angeles. Bumili to, Desert Eagle, yan, kita nyo yan, no? Yan. Basta tandaan nyo, 10%, bawas na bawas yung mga live ko ngayon. 10% only of my clients ang nairo-roll sa live. Random pa na oras yan, no? Random pa na oras yan. Hindi yung kamo. Ano ba, tuwing 12, magla-live ako? Baka abangan ka ng pulis, di ba? Kaya random na oras, minsan magla-live ako, maga, gano'n, no? Ayun, si Sir Lloyd, ayan, yung kay Sir Lloyd, pagpasensyahan nyo na, ayan, na-live talaga yan, no? Shout out from Baguio, no? Si Sir Russell, no? Okay, may point naman si Boss Bigman, he just yun. Ayun, tama naman siya. Responsable lang tayo, mga ka-airsoft, ayaw ko lang mapahamak kayo, no? Okay, patambay po next week, sir. Sabi ni Bridget. Sige, tambay ka, sir, next week. Okay, shout out, Baguio City. Ayun, na-shout out ko na. Ayun, mga ka-airsoft to. Boss, pa-shout out, sabi ni Jason de los Reyes to. Repeat client natin to, multiple repeat client, no? Province boss, natanggap ko na. Now, po, unbox. Mamaya ginagawa po ba? Excited na ba, boss? Sige, Sir Jason. Look, ako na yung, yung 1911 D-Day. Ano ko ulit. Sir Jason, send mo yung unboxing, pag nagkataon, ikaw ang unang client na for shipping na mag-unbox, no? Okay guys, no? Announce ko lang, may 4 na piraso pa tayo nito, from 10 pieces. Ngayon, hindi, sorry. Meron tayong, ilan na lang ba? 1, 2.
Yung isa may-ari na. Yung sa layaway, yung Vincent, di ba? Sorry. Nagkamali ako ng bilang. 2 piraso na lang po, ang 1911 D-Day. Okay, ano to, mga airsoft, nakasulat na to sa history. Okay? Wala kayong makukuha nito kung san-san. Wala kayong makikita nito sa Bangketa, sa Binondo, sa Divisoria, sa Recto, sa Carriedo. Wala kayong makikita nito. Only here in Big Man Hobby Shop. Okay? Yan, ayan na. From 10 pieces, ngayon 2 piraso na lang ang natitira. Kunin nyo na, no? Lalo na yung mga collector dyan, yung mga naghahanap dyan ng unit na talagang pangdiinan na sinasabi, no? Okay. Ayan, okay. Ayan. 1911, the day. Okay. Ayan, no? Mapabasa nyo naman, no? Talagang nasa history yan. Ayan, tingnan nyo yung mga tangke, oh. Normandy landings. Ayan, di ba? Tingnan nyo naman. Box na, ayan, oh. Ayan. Diyan, makikita nyo yung history regarding sa Hitler, sa Germany, sa US, yung invasion na naganap. Pinakamalaking invasion, no? Ayan, na naganap. Ayan. Okay, then. So, ayan yung unit, no? Talagang special. Grabe ang kinang yan. Full metal yan, mga ka-airsoft, ha? Then, ayan na, meron pa siyang mga kasamang parang real amo, no? Ayan, tingnan natin, ha? Oh, ayan, oh. 4 caliber 45. Tingnan yung laki niyan. Ano ba yan? Oh, ayan, ha? Ayan. June 6, 1944, the day. This is a commemorative unit, okay? Ayan. Kita ba? Ako, hindi so yung hindi dito. Ayan, basta. Ayan, nakalagay dyan sa ilalim, ha? June 6, 1944, the day, commemorative unit na hindi nyo makikita at hindi nyo mabibili sa ibang panahon na mangyayari. Ngayon lang. Hindi na ilalabas to, hindi na ire-reissue to, ngayon nyo lang makikita to, ngayon lang nilabas to. The day. Okay? Yan. Yan. Mag-una-unahan na lang kayo, meron pang 2. Yung isa kasi, inabil na ng layaway natin, no? Meron pang 2 na lang na pour out. Nakita nyo naman siguro, nabalitaan nyo, no? Yung sando ni Francis M, di ba? Yung t-shirt, binenta ng 500K nung may-ari. Ngayon, nabenta ni Boss Toyo ng 8 million. Oh, grabe, di ba? 8 million. Ganyan yung mga collectible items, no? Ito, katulad nito. Ngayon, ganun nyo lang mabibili to. Pero 5 years from now, 10 years from now, ewan ko lang. Baka hindi nyo na mabili ng ganun-ganun to. Di ba? Kaya sa akin lang, biruin mo 1944 to, nasulat to sa history. Di ba? Yung kay Francis M, sa Pilipinas lang yun. Nabili ng ganon. Ito, nakasulat to sa history. Ayan, no? Ultimo box. Oh. Nakasulat to sa history. Naganap to at alam to sa buong mundo. I-search mo sa YouTube, D-Day, di ba? June 6, 1944. Yan, i-search mo sa YouTube, i-search mo sa Google, lalabas yung history ng the day. Okay? Okay, mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa po ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Okay, thank you po and have a blessed day. Spend the rest of the day positive. Yung palaro natin, mamaya, i-announce ko yung winner during our late night kwentuhan session, tanungan portion. Thank you po. I love you all.